Facebook akon. Ayan guys, take two. Nagamit ako yanahin microphone para mas mabatian niyo kay may background music. Adya ko Imelda Park. Yan, anyway, I'm always here. Yan, pag naghihimo ako video, content, hindi ako naghihimo na Imelda Park. Actually, akong favorite spot at dito. At dito kay man background ko is Capitol. Yan, Capitol yun naging re-renovate, repaint yan para maging bongga. So before ako magpadayon guys, bago ako magpatuloy, gusto ko munang tulungan tong bagong Facebook page. I-follow nyo na lang Palardon Angels, ayan. I-follow niyo guys. Manakon mga mga followers, din niya bugos niya Samar, Northern Samar, Eastern Samar, and Samar, and Leyte, Southern Leyte, and Biliran. Huwag kayong magtaka kung nagtatagalog ako, kasi para sa ibang nagre-request, kasi sabi nila hindi nila maintindihan ng Waray, so we have to adjust na lang, kaya from time to time nagtatagalog tayo. And mayroon din tayong a little English para sa mga hindi Filipino na hindi nakaintindi ng lingwahe natin, makaintindi rin. Dahil alam naman natin ang social media, it's all over the world, nakikita yan, napapanood yan sa buong mundo. So let's not just focus on one language. Kailangan din natin gumamit ng national language and international language. Ayan. And gusto ko rin magpasalamat, of course, i-shoutout ko ang Anictus Barbershop na nasa San Bartolome Street ng Catbalogan City, Samar. Aadali na tabukhan Gear Up Life, Harani na City Tours. And Anictus Barbershop nga. And Ninia Salon, Tanawan, Leyte, Haluyulayan, Andox, Hamay Poblasyon. Speaking of Tanawan, mayroon akong doon, follower na one time kasi pumunta ako ng JNF. Sabi niya, "Sir, parang familiar kita." Sabi ko, kasi vlogger ako, tsaka may Facebook. Oo nga sir, follower mo ako, kaya nag-selfie. So kung hino ka man, nga taga Tanawan, pag-comment na la. And akon mga followers gyapon, mga subscribers sa Tacloban area, damo nga salamat for always watching my videos. And maharam ako nga dadamon doon akong viewers sa Tacloban. Dire ako maharam nga damo nga akong viewers sa Tacloban. Akon ito pag-review na akong mga views, akong dashboard, and akong gihapon YouTube channel, akong YT Studio. Ayan, before ako magpadayon, commercial break na kita. And shout out kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon na nasa PNPA siya ngayon, siyang PNPA Director. Dati siyang Regional Director sa PRO 5 ng Campola ng Legazpi, ngayon na-transfer na siya sa PNPA. Now, itanong nyo guys, ano nga ba ang content ko ngayon? So, nag-content ako para sa mga shoutout na kasi may nag-request na sana tulungan mo ang aking YouTube Facebook account, which is Palardon Angels. Now, ang aking tip para sa mga gustong mag-abroad, kung ikaw nanonood ngayon na you are subject for deployment, aalis ka na ng bansa, or nandyan ka sa ibang bansa, na meron kang kaibigan na gustong umalis or mag-abroad, magtrabaho bilang OFW, para sa inyo to. Or ikaw na nagbabalak na mag-abroad, para sa iyo rin to. Gusto ko mag-shout ng security guard guys. Ayun. Yan, kasi mga buutan nila mababait. I requested na sana kahit pahinaan konti yung music kasi alam na natin pagka baka maano tayo mag-copyright. And to inform you guys, mayroon akong YouTube channel, Raul B. Velarde, and sa aking FBRB Velarde. So, ina-upload ko to dalawang social media accounts. Okay? Sa YouTube and sa aking Facebook. Ayan.
Or itatanong ko rin sa'yo kung ikaw nanonood ngayon na nagbabalak kang mag-abroad, para sa'yo to. Mga tips ko lang naman to guys, para maiwasan natin ang mga bulilyaso or problema pag nandun ka sa ibang bansa. Kasi ayon sa sinabi ko sa una kong mga video, mga content about pag-abroad, hindi mo na mababago yan basta-basta kasi you're under contract. Kung nasa kontrata ka ng 2 years, so bubunuin mo yung 2 years na yan sa host country. Hindi mo pwedeng i-cut ang iyong contract kasi pwede kang mademanda ng inyong company and yung agency. So ganito guys, kailangan prepared ka. Number 1, be prepared. Sa financial, alam mo na, bago ka mag-abroad, financial. So, must be prepared. Bago ka umalis, kailangan meron kang pocket money. Pero kung ang agency mo naman magbibigay sa iyo ng pocket money, okay lang din naman. Number 2, physical or psychological. No, be prepared pa rin to. Number 1, sorry. Psychological and emotional. Psychological and emotional in the sense na sa ibang bansa, ibang kultura, ibang lahat, ibang environment, ibang mga tao, ibang lahi ang mga kasalamuha mo. So, kailangan mag-adjust ka kasi minsan meron yang conflict with different nationalities kasi iba-ibang kultura. And of course, physical. Kailangan katawan mo, kayang-kaya lahat ng trabaho. And number 2, kailangan pumili ka ng ng safe na trabaho. Ang suggestion ko, wag lang sa loob ng bahay ng amo. Anong ibig kong sabihin? Halimbawa, hindi ko naman minamalit ang trabaho ng mga DH, no? Kasi yun ang mga prone sa abuses, physical and psychological and emotional. Yun kasi ang prone sa abuses kung mga nasa loob kasi kayo ng bahay ng amo, kaya minsan napaparatangan kayong nagnanakaw or kung babae ka man, nilalandi mo ang amo, yung gano'n yung pinagsisilosan ng among babae yun. So kailangan nasa labas ng bahay ng amo. Sa labas ng bahay ng amo. Halimbawa, nandun ka sa hospital, nasa restaurant, nasa mall, o kung ano mang trabaho yan. Pero kung yun na ang napili mo, DH, okay lang yan. Basta, ang akin lang naman, you must be prepared. Kasi hindi mo nababago basta-basta ang yung decision. Ayan. And, number 3, bago ka umalis ng Pilipinas, may research mo kung ano ang kultura, mga customs and traditions ng bansang pupuntahan mo, ng host country. Lalong-lalo na ang kanilang mga batas. Ang napuntahan ko guys, yung nag-stay talaga ako is Saudi Arabia and Qatar. So, speaking of Qatar and Saudi Arabia, halos pare-pareho lahat yan sa Middle East, ang kanilang mga batas. Kasi mga Muslims kasi mga yan. Mas stricto ang Saudi Arabia and Kuwait. Yun ang pinaka-stricto sa lahat. When it comes to batas, wala silang pinipili, wala silang consideration whatsoever. Pag nagkamali ka, kakamali ka talaga. Unless kung meron kang kaibigan doon na abogado or whatsoever, na mga citizen na merong connection sa gobyerno, pwede ka nilang matulungan. Pero so far, mahirap ang gano'n na situation. Bihira lang yung may gano'n, may Pilipino na merong mga kaibigan na may connection sa gobyerno para matulungan ka. And number 4, inform mo ang iyong mga kaibigan na nasa host country. Anong ibig kong sabihin? Halimbawa, kung papunta ka ng Saudi Arabia, kung may kaibigan ko dun sa Saudi Arabia, i-chat mo siya, i-inform mo siya na pupunta ka dun sa Saudi Arabia, and kung saang lugar ka at saka anong company, para in case na magka-problema, madali ka nilang tulungan. Don't forget ang pangalan ng company mo, pangalan ng agency mo, at kung saang lugar ka, specific address. Kung meron ka ng number doon sa Saudi Arabia o kung saan man, ibigay mo sa kanila para in case magka-problema ka, madali ka nilang makontak, madali ka nilang matrace. And number 5, kailangan meron kang regular communication with your family here in the Philippines.
Palagi kayong may contact para hindi sila mag-alala and alam nilang gagawin nila pagka once na may problema ka dyan sa ibang bansa. And kailangan kunin mo ang number ng DMW or ng OWA or ng LGU kung saang lugar ka nang galing and ang POEA para matulungan ka ng mga yung nasabi ko, mga nabanggit ko. And last but not the least, number 6, learn or study their language. Mas advantage kung alam mo ang lingwahe nila. Guys, take note, may mga bansa na hindi required ang English. Hindi big deal ang English. Di kagaya din sa Pilipinas na Inglesan ka pa Pilipino, Inglesan, doon wala yan. Sa kanila, it doesn't matter. Kailangang matuto ka sa kanilang lingwahe para mas lalo mo silang makakausap and mas madali ang communication, mas madali ang communication para at least kung halimbawa may problema ka, madali mo silang mahingian ng tulong kung ganun and ma-inform. Kasi yung problema kasi pagka once na hindi nagkakaintindihan, minsan mayroong misinterpretation. Ayan, and ayan guys, yun na yun ang aking may bibigay sa inyo ng mga tips. I hope na marami kayong natutunan. And sa do's and don'ts, meron akong na-upload na video. Hanapin nyo na lang. I-search nyo lang videos ko dyan sa YouTube channel ko and mismo dito sa Facebook account ko. And maraming salamat guys sa panonood and I hope you share this video para makatulong sa ibang mga kapwa natin Pilipino. And palaging mag-iingat dyan sa ibang bansa. Iwasan nyo magkaroon kayo ng problema dahil talagang mahirapan ang gobyerno natin kasi ang mga embassy guys, ang mga embassy marami ang hinahawakang mga problema, mga kaso na hindi nasusolve with their employers. Okay? So iwasan natin, basta mga do's and don'ts, i-research nyo na lang sa aking in-upload na video dito sa Facebook ko and din sa aking YouTube channel. Maraming salamat guys.